Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating mga suki at tagapagsuporta ng ating video analysis at video talakayan with Ka Eric. Maraming salamat naabot na natin po mga kababayan ng 87,000 subscribers. Yehey! Mabuhay po at utang na loob po ni Ka Eric at ng aking pamilya ang inyong pagtangkilik at pagmamahal para po maabot natin ang 87,000 subscribers. Hindi ko po makakaya maabot ang ganyang antas ng lawak ng mga naaabot na tagapagsuporta kung wala po ang tulong ninyo. Maraming salamat, and of course, ang inyong pagsuporta rin sa ating Facebook account na Ka Eric Jeff Celis Facebook account ay umabot na rin po ng 137,000 and still counting. Ayos! At syempre, ang monetization natin nasa YouTube. Malaking tulong po kung nasi-share, napopromote ang ating videos at marami pong nanonood sapagkat doon po nakabatay o nakabase ang computation ng monetization. At least natutulungan po ang ating advocacy channel na lumago. At utang na loob ko po yan sa inyo na pinapasalamatan ko. Sa gustong magpa-member din po sa YouTube channel ni Ka Eric, I think ang nakatakda na minimum na amount is 250 pesos or 300 pesos per month. Less na po ang ads at tuloy-tuloy na po ang panonood. And then there will be a sharing with Ka Eric at sa ating YouTube subscription for membership. And then pwede rin po na tumulong kayo sa pamamagitan ng ating no skip ads para mas marami po ang ads share, mas mataas din po ang computation sa monetization. But of course, we also have our GCash line para sa direktang suporta ninyo for advocacy sa People's Movement ng Bangon Sambayanan na pinangungunahan ni Ka Eric. Ang number po natin ay 0916-308-7710. 0916-308-7710. Rohilda Celis po ang pangalan. Maraming salamat! At sana po ay huwag kayong magsawang sumuporta at tangkilikin ang ating Ka Eric Celis YouTube channel. Sa puntong ito ay magbibigay tayo ng update hinggil dito sa motion to release na nirequest po ng legal team ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Chamber of Judges. Dahil po nasa stage pa lamang ng pre-trial si Pangulong Duterte ay hindi naman nararapat na ikulong siya na para bagang siya'y guilty na. Pero mag-iisang taon na po sa darating na March 11, si Pangulong Duterte ay illegal na nakakulong sa pagtingin ko personal at ganun din po yata ang sharing of opinion ng iba nating mga kababayan, ng maraming kababayan natin na illegal na pinadukot, kinidnap, pinatapon at illegal na pinakulong sa isang bogus entity na ang tawag ay ICC na wala naman tayong anumang treaty obligation sa ICC, mga kababayan. Kaya nasa pre-trial pa lang po ang antas ng hinaharap na kaso ni Pangulong Duterte. Pag pre-trial po, pwede pong ma-release dapat siya. Kung hindi po napopolitika ang ICC at nakikipaglaro ng maruming politika, kasabwat si Marcos at sila Romualdez sa Pilipinas. Kung bakit patuloy na illegal na nakadetine si Pangulong Duterte sa ICC sa Netherlands. At by the way, malungkot po na balita na noong Biyernes yata o kahapon ay pumanaw ang nakakabatang kapatid ni Pangulong Duterte na si Bong Duterte. Malapit po sila na magkapatid na ito at palaging parang magbarkada ito ang magkapatid na si Bong Duterte. Of course, may iba pang kapatid si Pangulong Duterte like sina Blue Boy at isa pa niyang kapatid na babae. Pero mas barkada niya ito si Bong Duterte, no? At nakatanggap tayo ng malungkot na balita na pumanaw siya. Siyempre, malungkot din ang epekto niyan kay Pangulong Duterte sapagkat hindi niya masisilayan ang huling pananatili ng labi ng kanyang kapatid na si Bong Duterte dahil siya ay illegal na nakakulong sa Netherlands sa pasimuno ng pagdukot nila Marcos at Romualdez sa kanya. So ano po itong hinihain
na motion or petition ng kampo legal sa bahagi ni Pangulong Duterte sa ICC Chamber of Judges. Ang kanilang argumento ay tatlo. Si Pangulong Duterte ay hindi na flight risk. So ano pa ang rason at dahilan bakit siya kailangang ikulong? Hindi naman siya akusado pa lang siya, hindi naman siya nahatulan na parang guilty na. Pangalawa, sa kanyang edad, paano siya tatakas? Saan siya magtatago? At pangatlo, may mga karamdaman siya na masigit na makakabuti na ito ay mabigyan ng atensyon medikal ng mas maayos kung hindi po siya incarcerated o hindi po siya naiipit sa sitwasyon na dinideny ang kanyang regular access sa kanyang pamilya, sa kanyang mga medical team, given ang kanyang sitwasyon ngayon. So, yan po ang mga argumento. At pang-apat, paano nyo tratuhin ang isang akusado hindi naman pa napatunayan. Wala pang ang trial na nagsimula, pero kung ang pagtrato sa kanya ay parang guilty na, saan ang katarungan dyan? Na nakasaad sa tinatawag nating United Nations Convention on the Protection of Civil and Political Rights. May punto. May punto po itong pagtingin sa mga batayan na ito, subalit alam natin ang ICC ay politika. Ang ICC ay gimmick ng mga malalakas na bansa sa Europa upang gamitin na pang-ipit laban sa mga mahihinang bansa na gusto nilang pakialaman o tapakan. Ganyan po ang arogante at hambog na pagtrato ng mga bansa sa Europa sa mga other leaders of government na mababa ang tingin nila. Kagaya po sa mga bansa sa Africa at sa bansa dito sa Asia, kung saan the first Asian leader na si Pangulong Duterte ay ipinadukot at ipinakulong ng illegal. So may punto po ang legal team ni Pangulong Duterte nang sinabi nila na hindi siya guilty, wala pang trial, and therefore he can still be afforded ng kanyang fundamental civil and political rights against unjust persecution and against illegal and serious detention. Kaya lang, ang problema, politika na marumi at katarantaduhang pakikipagsabwatan po ang nangingibabaw sa ICC. Kaya po ang tatlong previous na mga petisyon na inihain ng legal team ni Pangulong Duterte ay wala pong napatunguhan, kundi ibinasura lang lahat. So, sumubok ngayon ulit, ayon sa balita na lumalabas, sinubukan ulit na i-refile ang panibagong motion to reconsider ang pagpaparelease kay Pangulong Duterte ad interim, ibig sabihin po pansamantala habang nasa pre-trial pa at wala pang sinasabi kung ano ang kalagayan ng paghatol kay Pangulong Duterte. Pangalawa, na gusto nating i-update ay sana man lang magkaroon po ng humanitarian grounds. Makatao. Hindi kailangan po na pakinggan ang argumento lahat bago ka mag-decide. Kung nakikita na ng ICC na si Pangulong Duterte ay mahina, may karamdaman, may edad na, ano pa ba ang hinahanap ninyo? Kung hahatulan ninyo siya sa isang trial, hindi naman kailangang nakakulong siya habang nagkakaroon ng trial. Pwede namang siya ay nakakustody. O di po ba? Pwedeng siya ay napailalim sa isang house arrest o kaya napailalim po siya sa country custodial authority like Netherlands o anumang bansa na i-allow na hindi naman po siya makakalabas sakaling hatulan siya at matatapos ang trial. Yan po ang punto ng legal team ni Pangulong Duterte and we support that, no? Sobra na po ang dinanas na pighati at pagsasakripisyo na ginawa po ni Pangulong Duterte at sobrang-sobrang kataksilan po, mga kababayan. Alam natin yan, ang ginawa naman nila Marcos laban kay Pangulong Duterte. Hindi na po ito makatarungan, wala na pong batayang tama. March 2019 pa po, hindi na tayo member ng ICC. Officially. O bakit tayo nagpumilit na ipadukot ni Marcos, no? Pinabayaan nating pinadukot ni Marcos.
si Pangulong Duterte hindi na po sakop ng anumang treaty obligation ng ICC ang Pilipinas. At ang malala pa, pinagpatuloy po na pinagtutulungan si Pangulong Duterte upang i-deny sa kanya ang mga basic na mga karapatan niya sa kanyang kalayaang sibil at kalayaang politikal. Kagaya po ng unjust incarceration, illegal detention, lahat ng ito po ay lantarang ginagawa ng ICC. Of course, alam natin ang sa likod niyan, ang panunulsol at ang maruming pakikipagsabwatan ng gobyerno ni Marcos sa ICC dahil takot na takot itong sila Marcos at Romualdez na si Pangulong Duterte ay magpapatuloy na magbibigay ng direktang inspirasyon sa mga mamamayan na lumalaban sa korupsyon at pandarambong at pang-aabuso at kabulukan ng administrasyon nila Marcos at Romualdez. Yan ang dahilan kung bakit pinadukot siya. And physically, ay talagang ginawa ng hakbang nila Marcos at Romualdez na ma-eliminate si Pangulong Duterte at mawala ang kanyang presensya dito sa Pilipinas. Pero kita naman ninyo, hindi po yan mangyayari din kung ang ICC ay mayroon pong matino at maayos na proseso ng pagrespeto sa Rome Statute na nagbuo sa kanya at pagrespeto sa United Nations Conventions on the Respect of Civil and Political Rights ng individual na mga tao. Kung saan ang ICC ay dapat sumunod at kilalanin nito. Subalit nakikita natin, hindi po yan ginagawa ng ICC. Because the ICC is a political instrument ng mga malalakas na bansa sa Europa para pakialaman at durugin ang mga bansa at mga leader ng mga bansa na may hindi po kaparehong interes at pananaw sa kanila. Kunwari ito ay proseso ng pagbibigay ng hustisya sa mga gumagawa ng crimes against humanity. Aba, pero malinaw po na hindi nila kayang ipatupad ng ICC yan pagdating sa mga bansang makapangyarihan at mas malakas. Estados Unidos nga hindi member ng ICC. At ang malala pa, sila po, ang ICC, ay pina-freeze order na ni US President Donald Trump ang lahat ng mga assets, properties, or any accounts related sa sinumang judges at prosecutors ng ICC. At ban sila na pumasok sa anumang teritoryo ng Amerika, ng Estados Unidos. May nagawa ba sila? Wala. Nag-issue sila ng arrest order laban kay Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel. May patupad ba nila? Siyempre hindi, mga kababayan. At ito pa kay Vladimir Putin, pinaparisto din nila. Aba, hindi rin nila maipatupad. At ang malala dito, ang ganti ng Soviet Union, ng Russia, dinesisyonan po na aristohin din ang mga judges ng ICC sa pangingialam sa soberenya ng bansang Russia, at kapag nakita sila at may pagkakataon, aaristohin sila ng mga government authorities ng Russia. Wow! At ito pa ang sinasabi ng batas ng Amerika dito sa The Hague Invasion Act of 2004 na kapag mayroon pong bahagi ng gobyerno ng Amerika, mga functionaries o leaders ng gobyerno ng Amerika, ng military forces nila, na pinakuha o pinakulong ng ICC, ay kukunin by force, if necessary, ng US government at babawiin sa ICC. Wow! Kaya ang title ng batas na yan ay The Hague Invasion Act. The Hague is The Hague, Netherlands. No? Doon din po nakakulong ngayon si Pangulong Duterte. But it cannot be applied to Pangulong Duterte. Hindi man siya mamamayan ng Amerika. At ang katawa-tawa, ang nagpadukot at iligal na nagpakulong kay Pangulong Duterte, sariling gobyerno niya na pinaglingkuran niya. At ang nag-utos nito at nagmaniobra si Marcos at sila Romualdez. Kaya ganyan ang sinapit ni Pangulong Duterte. At ang ICC ay kahit nabugos ito at walang batayan sa tratado na magpapatuloy na mangingialam sa pangloob na usapin ng Pilipinas, nagagawa nila ang ganitong uri ng kalapastanganan dahil kasabwat nila sa ganyang uri ng pag-abuso ang gobyerno mismo ni Marcos at nila Romualdez. And that is the reason
na sa tingin natin po, kung hindi man ito mapapaboran kaagad, ang petisyon to reconsider na dapat maparelease si Pangulong Duterte, lalo pa at ang antas ng kanyang hinaharap sa ICC is not yet trial, pre-trial lang. No, hindi pa po ito trial, at even magkaroon ng trial, hindi po dapat nakakulong si Pangulong Duterte sapagkat siya po ay mayroong karapatan na maging malaya habang hindi po nalilitis at hindi po nahahatulan ang kanyang mga kaso na ipinapatong sa kanya. Subalit, alam natin na kapag nakustodi ka na ng ICC, laro ng politika na po yan. And habang nakakulong ka doon at hindi magbabago ang pangpolitikang mga linyahan sa ICC, ay hindi po mangyayari na papaboran nila yung ganyang uri ng petisyon na nagcha-challenge ng kanilang authority. Kasi nga, ginamit na ng ICC si Pangulong Duterte bilang tropeyo para sa kanilang pananatili na may relevance pa sila. Hindi ito kinikilala ng malalaking bansa eh. China does not recognize ICC and is not even a member of the ICC. Russia, America, North Korea, Israel, mga kababayan, Saudi Arabia, hindi rin mga malalaking bansa po ito na hindi miyembro ng ICC. Malalakas na mga bansa na ang pagtingin nila ang ICC ay walang silbi. Kaya ang ICC ay patuloy na ginagamit bilang tropeyo si Pangulong Duterte at ipinagpapatuloy nila ang illegal na pagdidetine kay Pangulong Duterte so that they can exercise and pretend that they still have the relevance. Gusto nang putulin ni US President Donald Trump ang anumang funding na itinutulong ng Amerika sa UN at ang UN na tumutulong sa ICC. Ang bansang Hungary ay umatras na rin po sa pagiging miyembro ng ICC. Isa po sa original founding members ng ICC ang bansang Hungary, at sinabi nila na winelcome pa nila si Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel kahit pa na mayroon pong standing arrest order. Kunwari, ang ICC hindi naman nila kayang ipatupad sa Hungary sapagkat pinotektahan din po ng Hungary si Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel. Ganon din po, si Vladimir Putin ay iniimbita pa rin ng mga bansa sa Africa at hindi nila kinikilala ang anumang mga otoridad ng ICC na iparesto si Vladimir Putin, ang presidente ng Russia. Ngayon, si Pangulong Duterte na lamang po ang natitirang government leader o naging leader ng gobyerno na ginagawa nilang tropeyo ngayon para ipakita na kaya pa rin naming i-exercise ang aming otoridad. Bagamat hindi kinikilala ng mga superpower na mga bansa ang ICC. Pero nakita ito ni Marcos na oportunidad at nila Romualdez. Kaya nila ginamit ang buong kataksilan, pinadukot si Pangulong Duterte ng illegal, tantamount or equivalent to extraordinary rendition or kidnapping, ipinatapon sa ICC sa The Hague, Netherlands, at illegal na ipinakulong. It's not about accountability in justice tungkol sa extrajudicial killing na issue. Gawa-gawa ng mga komunista yan na kaso at nila Trillanes at ng yellow and pink zombies. It's more about political demolition and paralysis operations against the Duterte. Kung bakit pinadukot si Pangulong Duterte last year, March 11, 2025. Pero sabi nga, may hangganan ang lahat. With the pressure right now mounting against ICC, ipapanatili pa ba nila ang lantarang paglabag sa mga konbensyon at kautusan ng United Nations, kagaya po ng protocols on the protection of civil and political rights ng mga mamamayan sa buong mundo, the way they are violating it right now, ang ICC, against former President Duterte by maintaining an illegal detention against Pangulong Duterte? Magpapatuloy ba ang ICC na ganyan? At hahayaan ba ng taong bayan na mananatili ang ganyang kalapastanganan? Mga kababayan, isa ito sa kataksilan ni Marcos at nila Romualdez na naghuhumiyaw na sa darating na panahon, in the day of the reckoning, sisingilin at papanagutin ng mamamayang Pilipino si Romualdez at si Marcos
sa ganitong kataksilan at kalupitan na ginawa nila laban kay former President Rodrigo Duterte. Sana po mabigyan ng positibong aksyon favorable to this petition kahit papano at the very minimum on the humanitarian ground makataong konsiderasyon sa kalagayan ni Pangulong Duterte. Hindi pa naman siya guilty, wala pang hatol, wala pang trial, pre-trial lang, pwede naman talaga siyang maiparelease. Even just outside of the Hague detention at mananatili siya sa Netherlands, that can be a possibility of a more humane treatment na pwedeng kahit papaano ay maibigay man lamang ng ICC para kay Pangulong Duterte. Let's pray hard for that, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa Ka Eric Celis video analysis at video talakayan. At muli ang ating habilin, let us always share and promote our videos and help strengthen and broaden our advocacy channel at views dito sa Ka Eric Celis YouTube channel. Kahit papaano po, naaabot natin ang pag-aangat sa kamalayan ng ating mga kababayan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric.